ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, bago ka pumasok sa isang relasyon at magplanong bumuo ng pamilya, tanungin mo muna ang sarili mo kung kaya mo na ba talaga. Hindi porket meron ng iba ay gagaya ka na rin sa kanila. Ikaw, kabarangay, kaya mo na ba at handa ka na bang magkaroon ng sariling pamilya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Gerald, 40 years old sa kasalukuyan. Sa edad kong ito ay hindi pa ako totoong naging masaya sa mga naging relasyon ko. Lahat ng nakarelasyon ko ay puro toxic. Alam kong parte ako ng pagiging toxic nila. Hindi ko rin alam kung bakit ako nananatili sa piling nila. Kahit alam kong hindi naman ako masaya at puro stress lang ang inaabot ko sa kanila. Una na dyan ang first serious relationship ko kay Hana. Kaedad ko lamang siya. Siguro kaya ako na-attract sa kanya dahil pakiramdam ko ay maintindihan niya ako. Parehas kaming galing sa broken family. Parehong naging rebelde noon. Parehong may commitment issues. Ang intense ng relasyon namin. Hindi mapayapa pero nakaka-addict. Kaya lang ay habang tumatagal ay parang napapagod na ako lalo't kaliwat kanan ang gulo sa relasyon namin, Papa Dudut. Buwisit na buhay to! Buisit talaga! Buisit ka! Buwisit ka rin! Ako pa yung gaganyanin mo? Ikaw na nga tong mali! Kailan ba ako naging tama sa paningin mo? Ano bang gusto mo? Magpanggap akong tama ang mga mali mo? Puro ka na lang issue, Hana. Walang katapusang issues. Iba ka rin ano? Ako na nga tong napahiya sa sagot mo sa pamilya ko kanina. Tapos ako pa tong masisisi na maraming issues? Ano bang masama sa sinagot ko sa kanila? Nagsabi lang naman ako ng totoo eh. Sa hindi pa ako handang pakasalan ka. Hindi pa handa? O hindi ka na talaga magiging handa? Magkaiba kasi yun eh. Heto na naman tayo, heto na naman. Hindi talaga tayo matatapos sa issue na to hanggat hindi nagiging klaro sa akin kung ano bang plano mo sa relasyon natin. Masyado niyo akong kinorner ng pamilya mo para pakasalan ka. Lunod na ako sa mga tanong nila kung kailan tayo magkakaroon ng anak, ano ba? Hindi sana yan magiging problema eh. Kung dinediretso mo ako kung saan ba talaga papunta tong relasyon natin. Gerald, mag-aapat na taon na tayo. Sa 4 na taon na yon, maayos ba tayo? Wala namang perpektong relasyon eh. Alam ko naman yan. Pero sobre na yung katoksikan natin eh. Puro na lang away. Magkakaayos tayo saglit, tapos bukas mag-aaway na naman. Pagod na ako sa ganito, Hana. Tapos ako pa tong may kasalanan kung hindi ako sigurado sa'yo? Hindi ka na sigurado sa akin? Hindi ko alam. Kasi naman palagi na lang tayo nag-aaway. Hana, mahal kita pero nakakapagod na. Sa tuwing kasama kita, imbis na payapa ang loob ko, palagi na lang ako takot. Takot na baka mamaya may mabuksan ka na namang issue mo sa akin. Aawain mo na naman ako kapag hindi ako nakasagot. Pag ayaw mo naman nasagot ko, mas lalo akong malilintikan sa'yo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar eh. Parehas lang naman tayo eh. Hindi naman sana ako aabot sa pang-uusisa sa mga issue mo kung nararamdaman ko lang na mahal mo ko at ina-assure mo ko na may future tayo. Hana, masyado akong broken na tao, alam mo yan. Pareho tayo, di ba? Kaya nga sana maintindihan mo kung hindi ko kayang mag-commit sa'yo habang buhay kasi hindi ko nga alam ang ginagawa ko sa buhay ko eh. Hindi ko nga alam kung paano aasikasuhin ng sarili ko tapos gusto mo, magpakasal pa tayo at magkaroon ng anak. Hindi na kasi ako bumabata, Gerald. Sana naman maisip mo yun. Naisip ko naman yun. Kaya nga lagi na kitang hinihiwalayan noon para may tsansa ka pang makahanap ng lalaki na magbibigay sa'yo ng kailangan mo. Kasi alam kong hindi ako yun. Oo, pinapalaya mo nga ako noon. Pero ikaw din naman tong bumabalik sa akin kapag nalulungkot ka. Tapos
Tapos magkakabalikan na naman tayo. Pagiging maayos ulit. Tapos sa makalawa, gulo na naman ulit. Gerald, nakakapagod na. Yan naman ang sinasabi ko eh. Di ba? Nakakapagod na nga. So ano? Maghihiwalay na naman tayo. Siguraduhin mo lang na kapag naghiwalay na tayo ngayon, wala nang balikan to, ha? Wala na talaga, Hana. Huli na to. Sigurado ako. Di ako naniniwala sa'yo. After a few days, babalik ka na naman sa akin. Hindi na, Hana. Ayoko na. At hindi na rin pwede kasi... Kasi ano? Nabuntis ko na si Ellen. Magsasama na kaming dalawa. Si Ellen, kaklase ko noong college at naging best friend ko na rin. Siya ang sinasabihan ko sa lahat ng problema ko kay Hana. Alam kong matagal na siyang may gusto sa akin pero dahil masyado akong attached kay Hana, ay hindi ko siya magawang pansinin. Noong isang beses na nagkaroon kami ng matinding away ni Hana ay nagpakalasing ako kasama si Ellen. Doon ay may nangyari sa amin at nabuntis ko siya. Wala sa plano yon dahil ayaw ko namang magkaroon ng anak. Kaya lang ay naisip ko na yun na ang paraan ko para makatakas na kay Hana. Ginamit ko ang pinagbubuntis ni Ellen para hindi na makabalik pa kay Hana. Sinubukan ko siyang mahalin kahit mahirap. Nagsama po kami after niyang manganak at hindi ko pa rin siya natutunang mahalin. At mas lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya noong inopen up na niya ang tungkol sa kasal. At dahil wala na naman akong maisagot sa kanya tulad kay Hana, ay naging masama na rin ang turing ni Ellen sa akin, Papa Dudut. Pinakita na niya ang totoong ugali niya. Asan ang anak natin? Nasa kwarto na, natutulog. At iniwan mo siyang mag-isa doon? Tapos ikaw nagiinom ka lang ng alak dito sa sala? Tulog naman kasi siya. Masyado kang praning. Hindi ako praning. Ilang beses mo na siyang iniiwanan sa kwarto ng mag-isa para lang makainom ka ng alak? Bakit, masama bang mag-relax? Hindi na pagre-relax ang ginagawa mo eh. Maya't maya ang paglaklak mo ng alak. Masisisi mo ba ako? Puro na lang problema ang inaabot ko sa mga sermon mo eh. Hindi kita sisermonan kung tama ang ginagawa mo. Kahit naman tama ang ginagawa ko, mali pa rin sa'yo. Ewan ko sa'yo. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin na magtrabaho? Tapos uuwi ako ng bahay, ako pang inaasahan mong mag-alaga sa inyong mag-ama. Oy, bakit mo sinusumbat sa akin yan? Ikaw naman tong nagsabi na tumigil na ako sa trabaho para alagaan ang baby natin, di ba? Kasi sabi mo, mas malaki ang sahod mo kaysa sa akin. Na totoo naman. Ang liit ng sahod mo tapos ayaw mo pang dumiskarte para magkasya yung sahod mo sa ating tatlo? Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong makontento. Hindi talaga ako kontento kung yan ang ipapamukha mo sa akin. Akala ko nung una, nung sinabi mo sa akin na wag nang ipalaglag ang anak natin, akala ko naman kakayanin mong buhatin tong pamilyang binuo natin. Pero hanggang salita ka lang pala. Inasa mo pa rin sa akin ang lahat. Sana pala, tinuloy ko na lang yung pagpapalaglag sa anak natin para wala na ako sa sitwasyon na ganito. Ayun! Di lumabas din ang totoo. Ayaw mo talagang magkaroon ng anak. Ikaw din naman, di ba? Ewan ko nga kung anong nakain mo at bakit gusto mong ituloy ko yung pinagbubuntis ko. Teka, parang alam ko na eh. O yan, mag-iimbento ka na naman ng dahilan. Pupuntahan ko na lang anak natin. Tumigil ka na dyan. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nakaklaro ang lahat. Ako, Gerald, matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? O di pues, parehas lang tayo. Wits na. Baka naman pwede ko nang puntahan yung anak natin. Baka tumambling na yon. Kaya mo ako pinilit na buhayin ang anak natin kasi gusto mong makatakas kay Hana. Tama ako, di ba? Kaya pinilit mong makisama sa akin kahit hindi mo naman ako mahal. Para lang makatakas ka sa ex mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede ba, Gerald? Alam na alam mo kung anong sinasabi ko. Huwag na nga tayong maglokohan dito.
Alam mo, yung commitment issues mo ang sumisira sa'yo at sa mga nagiging relasyon mo eh. Pambihira ko saan na napupunta tong usapang to. Matutulog na ako. Diyan ka magaling. Ang tumakas pag ganito na kabigat ang usapan. Kapag kinukumpronta ka na sa mga bagay na hindi mo kayang harapin. Oo na lang, oo na. Para tumigil ka na. Isa na lang na tanong bago ako tumigil. Mapagod ka naman sa kakatanong, Ellen. Awat na. Mahal mo ba ako? Ano mo klaseng tanong yan? Napakasimpleng tanong, Gerald. Sumagot ka na. Matulog ka na, Ellen. Mahal mo ba ako, Gerald? Hindi. Ayoko nang magpanggap. Inamin ko sa wakas ang katotohanan. Hindi ko talaga kayang mahalin si Ellen. Umiyak siya pagkatapos kong sabihin yon. Nagkulong siya sa kwarto at hindi niya ako pinapasok. Sa sala ako nakatulog, dala na rin ang kalasingan. Pagkagising ko ay nakita ko ang anak namin nasa sahig ng sala natutulog. Hinanap ko si Ellen pero umalis na ito. Kinuha na ang mga gamit niya. Nag-iwan lamang siya ng sulat na inilagay niya sa ilalim ng una ng anak namin. Iniwan na niya ako, Papa Dudut. Iniwan na rin niya ang anak namin sa pangangalaga ko. Nanginginig ako habang binabasa ang sulat na yon. At habang iniisip ko kung anong nangyayari sa aming mag-ama. Paanong nagawa ni Ellen na iwan ang sarili niyang anak? Sinong ina ang gagawa noon? Naiyak na lamang ako habang kalong ang anak namin. Hindi ko man minahal si Ellen, pero ang anak namin ay mahal ko. Kaya lang ay natatakot po ako. Hindi ko pa kaya ang ganong responsibilidad ng mag-isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumalik ako sa pagtatrabaho, pansamantala ay nagpatulong ako sa nanay ko para alagaan ang anak ko. Sinubukan kong hanapin si Ellen para ibigay sa kanya ang anak namin. Pero ayaw na nitong magpakita pa. Puro hirap na ang inabot ko sa pagkuha ng buong responsibilidad sa anak naming dalawa ni Ellen. Lungkot na ako, Papa Dudut, at hindi ko na alam ang gagawin ko. Minsan ay naisip kong tapusin na lamang ang buhay ko pero hindi ko naman kayang iwanan ng gano'n na lamang ang anak ko. Hanggang sa bigla akong naisip si Hana. Bigla akong nangulila sa pagtanggap niya. Isang araw ay nilapitan ko siya at maswerteng hinarapan niya ako. Alam kong mahal pa rin niya ako at pinuntahan ko siya sa bahay niya para makapag-usap kami at hindi na niya ako pinagtabuyan. At mukhang inaasahan na niya ang muling pagbabalik ko sa buhay niya. O akala ko hindi mo na ako haharapin. Kailan ba kita tinalikuran, Gerald? Ako lang naman tong palaging gumagawa nun, di ba? Anong kailangan mo? Namimiss mo pa rin ba ako, Hana? Ano bang klaseng tanong yan? Mahal mo pa rin ba ako? Teka, bakit ba ganyan ang mga tanong mo sa akin? Nagtatanong ka kung anong kailangan ko, di ba? Ito na yun. Kailangan ko ng mga sagot mo. Gerald, ipapaalala ko lang sa'yo. Tapos na tayo. Ikaw tong nakipaghiwalay sa akin, di ba? Kaya bakit ganyan na naman ang mga tanong mo? Kasi gusto kong bumalik ulit sa'yo. Di totoo naman palang hinala ako. Babalik ka rin sa akin. Ang lakas pa ng loob mo na magsabi nun na hindi tayo magkakabalikan. Oh, bakit kinain mo biglang mga sinabi mo, ha? Mahabang kwento. Mahaba rin ang oras ko ngayon. Sabihin mo na kung bakit. Ayun. Hindi kami nag-workout ni Ellen. At sigurado ako dahil yan sa mga commitment issues mo. Hindi ko lang talaga siya mahal kaya hindi ako makapag-commit sa kanya. Hindi mo mahal pero inanakan mo. Siya pa nga tong pinili mo noon kaysa sa akin, di ba? At nagsisisi akong ginawa ko yun. Akala ko kasi iba siya eh. Akala ko maibibigay niya sa akin yung kapayapaan na kailangan ko. Nagkamali ka ng pinili, ganun ba? Oo, hindi ako nahihiyang aminin yun. Nagsisisi ako na iniwan kita para sa kanya. Oh, ngayon mo lang nakita ang halaga ko. Oo,
Oh, sorry talaga. Kung pwede ko lang bawiin yung nangyari noon, hindi ko sana pipiliin si Ellen. O kaya, kung pwede mong bawiin yung nakaraan, sana pinili mong wag maghubad kasama siya. Wala na, nangyari na yun. Huwag na lang natin pag-usapan yun. Diyan ka magaling, Gerald eh. Kapag dehado ka na sa usapan, bigla kang titiklop. Pero kapag gusto mo akong ratratin sa mga isyo ko, G ka. Hana, ayoko na lang din talaga makipagtalo. Tinanggap ko naman na mali ako, di ba? Ano na? Babalikan mo ba ako? Bakit ba parang nagmamadali ka pa? Kasi kailangan ko na ng sagot mo. Para alam ko na kung anong mangyayari sa amin ng anak ko. Anak mo? Nasa yung anak niyo ni Ellen? Oo, iniwan niya sa akin. Hindi ko na nga mahagilap si Ellen eh. Ayaw na talaga niya sa aming mag-ama. At anong inaasahan mo? Na ako ang magiging nanay ng anak mo? Hana, wala na akong ibang nakikitang babae na pwedeng maging nanay ng anak ko kundi ikaw eh. Mahal na mahal kita, Hana. Hindi nagbago yun. Pexman, magulo lang talaga ang utak ko noon kaya nagkamali ako ng desisyon na pakisamahan na lang yung Ellen na yun. Hindi ko alam, Gerald ha. Ang alanganin ng sitwasyon mo. Hindi to alanganin, Hana. Baka ito na yung gustong mangyari ng Diyos. Gusto niyang magkabalikan tayo. Ano ba yan? Pati Diyos dinamay mo. Eh kasi wala naman sana ako sa harapan mo kung hindi ako binulungan ng Diyos na lapitan ka. Maniwala ka. Patawarin na lamang ako ng Diyos sa ginawa ko. Ginamit ko si Lord para lamang makumbinsi si Hana na balikan ako. Effective naman. Dahil doon at sa natitirang pagmamahal niya para sa akin ay nagkabalikan kaming dalawa. Doon ako napanatag at may nakatuwang na ako sa pag-aalaga sa aking anak. Tumira kaming mag-ama sa bahay ni Hana at minahal niya ang anak ko na parang siya talagang tunay na ina. Mas naging nanay pa nga si Hana kesa kay Ellen sa anak ko. Doon ko na-realize na tama ang desisyon ko. Sa pagdaan ng mga araw na magkasama kami ni Hana ay payapa naman at hindi na kasing gulo tulad ng dati. Ramdam kong nagpipigil lang din siya ng mga itatanong sa akin para lang hindi kami mag-away. Masaya na akong ganon ang ginagawa niya kasi ayoko rin namang sagutin ang mga katanungan niya. Dahil alam kong ligaw pa ako at hindi ko pa alam kung ano ang dapat sabihin sa kanya. Hanggang isang araw, lumabas na ang totoong mga isyu niya sa akin. Parang bumalik na naman kami sa dating pattern namin, Papa Dudut. Gerald? Ano yun? Gerald, pang ilang beer mo na ba yan? Pang-5. Huwag kang mag-alala, last ko na to. Nagpapaantok lang. Huwag ka munang matulog kagad ha. Usap muna tayo. Tungkol saan? Nag-aaya kasi yung family ko. Sama raw tayo sa pag-out of town nila next week. Kahit 2 days lang. Sakto, holiday naman next week. Kayo na lang. Okay naman ako dito sa bahay. Maglilinis na lang ako. Isama mo na lang yung anak ko ha. Para makapasyal yun. Bakit hindi ka sasama? Alam mo namang hindi ako mahilig gumala eh. Gerald, magandang chance kasi to para makabanding mo rin ng maayos yung family ko. Alam mo naman yung gusot nyo noon, di ba? Oo, alam ko yun. Kaya nga umiiwas muna ako ngayon. Magpalamig ba? Saka na lang kami magkita-kita sa Pasko na lang siguro. Gerald naman, nakakahalata na kasi sila eh. Tuwing dumadalaw ako ron, hindi ka kasama. Kasama mo naman yung anak ko. Anak natin. Nangorek na naman. Matagal ko nang gustong i-correct eh. Puro ka na lang, anak mo, anak mo. Akala ko ba anak natin siya? Bakit sinusolo mo na lang? Pambira, nagkamali lang ako ng sambit. Ginawa na naman ako ng issue. Oo na, anak natin. Anak natin. Kung gusto mo, anak mo na lang eh. O sige, atakihin mo ulit ako ng ganyan. Diyan ka magaling eh. Kasi nga lahat na lang issue sa'yo eh. Gerald, alam mo, hindi tayo katulad noon na bawat issue mo sinusumbat ko. Ngayon sinusubukan ko na magtimpi. Pero mas gumagrabe ka na eh.
Alam mo, nakakasakit ka na eh. Parang pinag-aalaga mo lang ako ng anak mo. Anak natin. Tapos ngayon, anak natin siya bigla. Gerald, alam mo bang... Sorry ah. Sorry kung sasabihin ko to sa'yo, pero... Alam ko ikasasama mo na naman to ng loob eh. Pero alam mo ba? Alam mo bang ramdam kong hindi mo ako mahal? Na kaya ka lang nakipagbalikan sa akin kasi kailangan mo ng katuwang sa pag-aalaga ng anak mo. Anak natin. Walang anak natin, Gerald. Ikaw mismo ang nagparamdam sa akin na hindi ko siya anak. Na sa'yo lang siya dapat. Akala ko ba ayusin natin to? Lalo na yung commitment issues mo. Sabi mo nung una nagsusumamo ka pa na magkabalikan tayo. Sabi mo, gagawan mo ng paraan para pakasalan ako. Ana, Hindi. Pag-usapan natin to ngayon, Gerald. Tapos na akong magtimpe. Kaya ano na, ha? May bala ka bang tuparin ang pangako mo? Ano, Gerald, pakakasalan mo ba ako? Aanakan mo ba ako? Ana, wag mo akong madaliin. Kailangan na kitang madaliin bago ka pa tumakas ulit. Ang hirap sa'yo hanggang salita ka lang palagi. Ang hilig mo magpaasa. Ang hilig mong mangbitin. Eh bakit ba kasi nagmamadali kang matali sa akin, ha? Tinatanong pa ba yan? Kailangan ko ng assurance sa relasyon natin, Gerald. Palagi ka na lang tumatakas eh. Paano ako makakasiguro na after kong mag-invest sa'yo ng anak mo, hindi mo ako iiwan? Oo na, sige na. Sasama na ako dyan sa out of town ng pamilya mo. Hindi yan ang gusto ko marinig na sagot, Gerald. Pwede bang pag-usapan natin to sa ibang araw? Hindi nakakatulong na lasing ako ngayon. Baka iba pa ang maisagot ko at baka awayin mo na naman ako pag nagkataon. Maswerteng pinakinggan ni Hana ang pakiusap ko. Nilubayan niya ako ng gabing yon at pumasok na siya sa kwarto para asikasuhin ang anak ko. Anak ko. Oo nga no? Bakit ba hindi ko magawang sabihin na anak namin yon ni Hana? Bakit parang pinagdadamot ko sa kanya ang anak ko? Doon ko biglang narinig ang bulong sa isip ko dahil hindi ko naman totoong mahal si Hana. Nagpanggap lamang ako para balikan niya ako. Habang inuubos ang laman ng beer sa bote ay kinuha ko ang cellphone ko. Lumabas ako ng bahay at may tinawagan ako. Si Joy, kabit ko. Mas bata siya sa akin ng 5 taon pero kaya niyang unawain ang sitwasyon ko. Open-minded siya at ayos lang sa kanya kung side chick ko siya. Nakwento ko na rin sa kanya ang buhay ko kapag komplikado ang nangyayari sa amin ni Hana ay kay Joy ako tumatawag Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ko naman sa sarili ko na may problema ako. Kaya lang ay hindi ko magawang kumprontahin ang sarili ko tungkol doon. Kaya lagi akong nagtatago at lagi akong tumatakas. Maswerte nga na sa pagtakas o pagtakbo ko sa issues ko ay meron akong napupuntahan. Yun na nga si Joy at nakilala ko siya nang minsang makatulog ako sa simbahan. Doon na kami nagkamabutihan at akala ko ay kakaibiganin ko lamang siya pero nakita kong game siya sa lahat. Nagkaroon po kami ng lihim na relasyon ni Joy. Alam niyang nilalapitan ko lamang siya tuwing problemado ako kay Hana. Isyo na raw niya yon. Mahilig siyang dumikit sa mga broken na lalaki. Palibasa, yun na ang pattern niya sa relasyon. Nagiging kabit siya para sa mga lalaking problemado sa kanilang mga kasintahan, Papa Dudut. Pasindi nga ng Yossi. Akala ko ba titigil ka na sa Yossi? Sinabi ko rin nung isang araw na titigilan na kita. Mahirap talagang itigil ang kinakaadikan no? Ikaw, kailan ka ba maa-addict sa akin, ha?
Na-addict na nga ako sa'yo. Pasingot naman ang Lego. Ano ba? Saka ka lang naman na-addict sa akin kapag nag-aaway kayo ni Hana. Oh, parang malapit ka na rin manumbat ah. Gagaya ka na rin ba kay Hana ha? Hindi, no? Kaya lang naisip ko, bakit kasi... Ay, wag na lang pala. Oh, tingnan mo to. Nambitin pa. Ano ba yun? Wag na, kilala na kita. Kapag tinatanong ka, nagpapanik ka bigla. Oh, malay mo naman ngayon. Makasagot na ako. O sige nga. Sagutin mo. Paano kung tayo na lang? Tayo na lang magsama? Oo, Kaya mo bang alagaan ang anak ko? kaya kong magbayad ng yaya para alagaan ang anak mo. Alam mo, kailangan ko ng magiging nanay ng anak ko. Kaya hindi mo maiwan si Hana? Mahal na niya ang anak ko. Mahirap na makahanap ng ganong klaseng babae. Sorry ha, kung hindi mo yan makita sa akin. Oh, teka, baka naman nasaktan na kita dun sa sinabi ko. May kurot, pero alam ko naman tong pinasok ko eh. Huwag kang mag-alala, chill lang ako. Sige, chill ka lang dyan. Kasi may isa pa tayong round bago tayo mag-check out. Ano yun? I-check mo nga, baka room service. Baka akala eh naka-check out na tayo. Okay, sige. Teka lang. Hello, Gerald. Hana! Hi. Ikaw ba ang kabet ng asawa ko? Hindi naman siguro considered na kabet kung hindi naman kayo kasal, di ba? Hana, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan magpaliwanag, Gerald. Huling-huli ka na. Kahit anong sabihin mo, hindi ka na makakalusot. Hihingi lang ako ng sorry. Hindi naman kailangan ng sorry ni Hana. Tingnan mo nga oh, chill lang siya. Magpasalamat ka at pinili kong kumalma ngayon. Kapag nagalit ako, ubus ang buhok mo. O di sige magalit ka. Para magkaalaman na kung effective yung anti-hair fall shampoo ko. Joy, tumigil ka na. Ikaw ang tumigil, Gerald. Ikaw naman, umuwi ka na. Pag-usapan na lang natin to sa bahay. Oo nga girl, umuwi ka na. Kasi may isa pa kaming round bago mag-check out. Dali, alis na! Kinagalit niyo talaga ako, ha? Ngayon, galit na talaga ako! Tama na! Hoy! Tama! Joy! Tama na! Ano ba? Huwag dito! Papadudot, nahirapan akong awatin si Hana at nakita ko kung paano siya manggigil sa pangaasar ni Joy. Mabuti na lamang at umawat na rin ang ibang mga hotel staff. Nagmadaling umalis si Hana at naiwan kami sa kwarto ni Joy nang hindi nag-iimikan. Nagpa-extend ako ng 1 oras noon para makapag-relax muna bago ko harapin si Hana. Alam kong sa pag-uwi ko ay may kailangan ng maghanap. Pagka-uwi ko ng bahay ay wala roon ang anak ko at ibinigay pala muna ni Hana sa nanay ko para alagaan. Kasi noong mga oras na yon ay nag-iimpake na si Hana. Apartment naman niya yon pero mas pinili niyang siya na lamang ang umalis. Siguro ay awa na lang para sa anak ko. Mahal na rin niya ang anak ko. Yon ang pasimpleng paraan niya para ipakita sa huling pagkakataon ang pagmamahal niya sa anak ko. Mag-usap naman tayo, Hana. Wala na tayong dapat pag-usapan. Marami. Paano yan? Ayoko na makipag-usap sa'yo eh. Dati ikaw tong gustong makipag-usap sa akin palagi. Di ba marami kang tanong?
O heto na yun. Hindi na. Nasagot na lahat ng tanong ko tungkol sa'yo. Paano, ito na ba yun? Maghihiwalay na ulit tayo? At huli na to. Ay, sigurado na bang huli na? Oo, huli na. Huli na rin ang lahat para ayusin mo kung ano man tong gulong iniwan mo sa buhay ko. Hana! Hayaan mo ako magsalita. Ang tagal ko nang nalulunod, Gerald. Hayaan mo naman ako makaahon ngayon. Hana, sorry talaga. Dapat ka lang mag-sorry. Ang dami mong hassle na ginawa sa buhay ko, Gerald. Mula umpisa, wala kang inambag kundi sama ng loob. Dahil sa'yo madalas ako nag-overthink. Lagi kong pinagdududaan yung sarili ko. Dahil sa takot mong mag-commit, tinatanong ko na tuloy yung sarili ko. Hindi na ba talaga ako kamahal-mahal? Bakit ayaw mo mag-commit sa akin? Bakit ayaw mo akong pakasalan? Bakit ayaw mo akong anakan? Hana, tama na. Hindi ikaw ang problema. Alam ko! Dahil ikaw ang problema dito, Gerald. Ikaw at yung mga commitment issue mo. Isama mo na rin yung patterns mo. Paulit-ulit ka. Sa tuwing mapapalapit ka sa isang babae, bigla kang kakabig. Bigla kang matatakot. Bigla kang aatras. Bigla kang hahanap ng dahilan para sirain yung relasyon mo kahit gaano pa yung kaganda. Bakit ba palagi kang umaatras kapag may nagmamahal sa'yo? Alam mo naman ang sagot ko dyan, di ba? Alam ko. Pero mas payapa yung loob ko kapag ikaw na mismo ang sasagot. Hana, sinubukan ko naman talaga na mahalin ka ulit eh. Sabi ko na eh. Di mo naman talaga ako mahal. Pasensya ka na kung nadamay kita sa takot ko na alagaang mag-isa yung anak ko. Oo, aaminin ko, nagpanggap akong mahal pa rin kita para bumalik ka sa akin. Kasi kailangan ko ng tulong mo eh. Sabi ko naman sa sarili ko, aaralin ko ulit na mahalin ka. Naisip ko, hindi naman na siguro ganun kahirap yun kasi minahal na rin naman kita noon, di ba? Pero nagkamali ako. Hindi pala madali. Hindi ko na alam ang isasagot sa'yo. Wala na akong lakas makipagtalo sa'yo. Pasensya ka na talaga, Hana. Dinamay kita sa mga issue ko. Hindi ko naman sinadyang saktan ka. Hindi sinasadya. Nang nagpanggap kang mahal mo ko. Alam mo, masasaktan ako kapag nalaman ko ang totoo, di ba? Wala naman kasi akong balak na ipaalam sa'yo na hindi kita mahal eh. Nabulilyaso lang ngayon kaya… Pwede ba, Gerald? Huwag ka na magsalita. Mas pinapalala mo lang yung galit ko sa'yo eh. Hana, sorry. Goodbye, Gerald. Ipagdadasal ko na lang palagi na sana mahanap mo ang sarili mo. Na sana maayos mo lahat ng issues mo. Para hindi ka na nakakasira ng buhay ng ibang tao. Pagdasal mo rin ako ha. Ikaw pwede. Na sana tulungan ako ng Diyos na makalayo sa'yo. Ipagdasal mo na huwag na tayong magkikita ulit. Kasi Gerald, hindi ko nakakayanin pa kung makikipagkita ka ulit sa akin. Sorry, Hana. Alagaan mo ang anak mo. Huwag mong hahayaang magaya siya sa'yo. At huwag kang mag-alala. Isasama ko sa mga panalangin ko na sana hindi siya makatagpo ng tulad mo balang araw. Dahil sigurado ako, Gerald, hindi mo makakayanan na makita ang anak mong umiiyak dahil nakatagpo siya ng tulad mo. Hindi ko na pinigilan si Hana, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang makalabas ng pintuan. Sobrang mali na kung hahabulin ko pa siya at hihingin ang ikalawang tsansa. Makalipas ang ilang sandali ay dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang nanay ko para kunin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan ko naman si Joy. Tuwang-tuwa si Joy na nakausap ako. Lalo na noong nabalitaan niyang hiwalay na kami ni Hana. Pero hindi siya natuwa nang sabihin ko sa kanya na tapos na kaming dalawa. Hindi niya inaasahan na tatapusin ko na lamang ang ugnayan namin gayong malaya naman ako.
Hindi ko na pinaliwanag sa kanya kung bakit. Kailangan kong mapag-isa at matutunang asikasuhin ang responsibilidad ko sa anak ko. Wala akong ibang dapat na asahan kundi ang sarili ko. Tama si Hana. Hindi ko kakayanin ang pagdating ng araw na katulad ko ang makilala ng anak ko. Hindi ko siya kayang makitang masaktan. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan ko nang ayusin ang sarili ko para maging mabuting magulang at ehemplo sa anak ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gerald. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.